Wala po pong, walang dinagdag dyan. Original pa po noong taon na iyon. So ngayon po, habang naikot po sa inyo, at tayo po yung magsimula na sa ating pong pag-aaral sa Psalms chapter 12, verse 1 to 8. Kasi ang pag-aaral po natin ay Psalms 12, and then sa ang paraan pinreserve po ng Panginoon ang kanyang salita at evidence na ang Bible po nating hinahawakan ay na-preserve po talaga ang salita po ng Panginoon. Una po dyan, makikita po ninyo sa pagbabasa niyo po ng chapter 12, ang sabi ng verse 1, tumulong ka, Panginoon, sapagkat ang banal na tao ay nalilipol, sapagkat nagkukulang ng tapat sa gitna ng mga anak ng mga tao. And then verse 2, sila'y nangagsasalitaan bawat isa ng kabulaanan sa kanya-kanyang kapwa, na may mapanuyang labi at may giring pulang puso na nagsasalita. So makikita po natin, number 1, simpleng point lang po, ay the problem. So sa chapter 12 po ng Psalms, makikita po natin merong problema po silang at kinakasalamuha. At ang problema pong iyon ay nasa verse 2. Una po dyan ay sila'y nangagsasalitaan bawat isa ng kabulaanan sa kanya-kanyang kapwa. So mali ang kanilang pinag-uusapan sa kanilang kapwa. And then may mapanuyang labi. Medyo malalim pong Tagalog. Ang mapanuya po ay, medyo mababaw na mapanuya. Mapanuya. Manglalait. So, yun ang nanunuya. Nanglalait. So, yan po ang problema. Una po yung merong speaking of vanity or kabulaanan, and then flattering lips or yung mapanuya pong labi. Yan po ang problema nilang kinaharap sa Psalms chapter 12. Kaya ang sabi ng verse 1, tumulong ka, Panginoon. Ang kanilang hinihinga ng tulong sa panahon po ng merong mga kabulaanan, may mapanuyang labi, and then verse 2 po, letter C, ano po yung isa pang problema nila? Yung pong double heart po nating tinatawag, hindi po itong sana'y dalawa ang puso ko, kundi ito po yung insincere or hindi tapat. Ang pag sinabi pong double heart or yung may giring pulang puso, na nagsasalita, yan po ay insincere. Sa panahon po ng kanilang pakikisama sa Panginoon, sa Panginoon po sila humingi ng tulong, at sabi nila, Panginoon, ito ang problema sa anak ng mga tao, or sa lugar na kung nasan po sila. Merong kabulaanan, may mga pamanglait na labi, and mga insincere na puso. So, ang halos magpapatunay po nito, ang isa sa experience nito ay si Pastor dahil siya po yung nangunguna sa atin. May iba't ibang klase ng member. May iba't ibang klase ng tao na pinapangunahan. Ngayon po, kapag kayo ay puro ganyan ng inyong audience, ewan ko na nga lang po kung hindi kayo mabaliw. Pag iba't iba, may mga nagchichismisan doon, may ganito ganyan, nagsisiraan, nagbabaranggayan na pala yung gantong dalawang member. And then, yan po ang kanilang problemang kinaharap. And then makikita po natin, hindi lang po pala yan nangyari lamang nung Psalms chapter 12. Alam niyo po, yung mga ganyang kasalanan or problema pa din po natin hanggang ngayon. Tingnan niyo po ang sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 5. The same scenarios we have in our generation today. Kung pinanood niyo po yung Sunod ni Henry, yung ano ba ang magiging itsura ng mga Generation Alpha? Sila ay more on nasa digital screen, sa Facebook, sa iba't ibang social media platform, at yung po ang kanilang kinaharap. Ngayon, tingnan niyo po ang 2 Timothy 3 verse 1 to 5. Bakusan niyo po sa inyong mga Biblia. Atin pong basahin. Ito po ay sulat ni Paul, patungkol kay Timothy, patungkol sa huling araw. Datapwat alamin mo na ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. So tayo po ay naniniwala na ang Panginoon ay muling babalik. And ang sabi ni Paul kay Timothy, sa huling panahon or sa paglapit ng pagdating muli ng Panginoong Hesus, ay ganito ang mga mangyayari. Ano pong sabi ng verse 2? Sapagkat ang mga tao ay maging maiibigin sa kanilang mga sarili. Hindi ka po, magtingin lamang ka sa Facebook, more on mas madami ang selfie, or yung magiging ang tao po, miss nga po tayo Kristyano na, ay lumalabas pa din ang pagiging maibigin sa sarili. Wala pong masamang ibigin ng sarili. Ang masama po ay mas mahal mo ng iyong sarili kaysa sa Panginoon. And then, kaya po dyan maibigin sa salapi.
Ano niyo po yung mga binabaril ngayon? Kanilang binabayadan na lamang and then kaya nang pumatay. Sa pag-ibig lamang sa salapi. May mga nagbebenta ng laman, ng iba't ibang kaparaanan para lamang kumita ng pera. And mostly, sa ating mga Kristiyano, isinasalang-alang araw ng linggo para lamang kumita ng pera. Or, sa ating pong pagsalita dito po sa likod ng pulpito, hindi wala po tayong pinapatamaan, kundi nais lamang po natin tayo ay sinasabi lamang po natin kung anong sinasabi ng Biblia. Kaya kung tayo po tinatamaan, ang sana'y maging feedback nito sa atin, tayo tinatama ng Panginoon. Hindi para, ay ako naman ata uli ang audience. Hindi po, ang nais natin, mag-sink in sa atin na parang ako nga ata yun. Sabi nga po ay, pine-prevent tayo sa papunta, kung tayo ay papunta pa lamang doon. So, may ibigin sarili, may ibigin salapi, mayayabang. And lahat po tayo meron na yan. Kasi po, pati ang self-pity ay halos pumapatak din sa kayabangan. Yung sobrang ikay nagmamataas, at sobrang namang ikay awang-awa sa iyong sarili, yan po ay kapareho lamang ng pagyayabang. Mga mapagmalaki. Ligtas na po dyan si... Ang mapagmalaki po ay ang mga bagay, sabi, mayroon po kasing biblikal na pagmamalaki. Ang pagmamalaki ay pagmalaki mo ang ginawa sa'yo ng Panginoon. Ang sabi ng Isaiah, ang nagmamapuri ay ganito, na ang ginawa ng Panginoon ang kanya ipagmamapuri. Ano pa po? Mapagtungayaw. Yan po ay pagmumura. Meron pa po ako naririnig ng mga ilang Kristiyanong, napapamura pa din po. And yan po ay part ng ating old nature. Pero yan po ay, kung sa kayo po tumingin, kahit po bata ay marunong na magmura ngayon. Mapa-English man o mapa-Tagalog, may huli man o wala ay nagmumura. And then sabi po dyan, masuwayin sa mga magulang. So sabi nga po sa panood natin, kung nung panahon po ninyo ng mga magulang ay meron ng masuwayin sa magulang, lalong higit po ngayon. Kasi po tayo ay nasa panahon na ng mga huling araw. Ang sabi po dyan, mga walang turing. Hindi po yan si Inay Turing. Yan po ay ilan sa mga bagay ng sign ng huling araw and then walang kabanalan. Then verse 3. Ano po sabi ng verse 3? Walang katutubong pag-ibig. Napakadami na po ngayong bading, tomboy, at ibang ng kasalanan, kahit po bata. Mayroon na pong bata ngayon ang feeling sa kanyang sarili, babae na din, miski siya lalaki. So, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi maibigin sa mabuti. Verse 4, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. And then verse 5, na may anyo ng kabanalan, datapwat, tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. So yung po palang problema ng Psalms chapter 12, ay problema po din po natin hanggang ngayon. At yan po yung ating kasalamuha sa panahon po natin ngayon. So ang problema po ng Biblia, ay problema pa rin po natin hanggang ngayon. Kaya, ang makikita po natin dyan, na mayroong problema noon hanggang sa panahon po natin ngayon, kaya sana ito yung mag-lead sa solution. Ang solution po ay makikita natin sa verse 6 po ng Psalms 12. Balik po tayo sa ating text, the solution. Kung may problema, dapat po mayroong solusyon. Kasi po ang problema kapag nagpatong-patong, problema pa din. Hindi po, sabi nga, ang kasalanan, kapag tinakpan mo ng kasalanan, ay kasalanan pa din. So dapat, ang problema ay sinusolusyonan. At maganda pong balita, ibinigay din po ng Biblia, ano ba ang solusyon sa mga bagay na yan. Ang sabi po ng verse 6, ang mga salita, balik po tayo sa verse 4. Na nagsisipagsabi, sa magitan ng aming dila ay magsisipanag kami, at ang aming labi ay aming sarili, sino ang Panginoon sa amin. So sabi nga po, ang problema din halos ngayon, kapag meron ka na ng mga bagay, masarap maglingkod sa Panginoon kapag walang-wala ka. Pero kapag meron ka na ng mga bagay na gusto mo, na kailangan mo, at labis pa, baka yan po ang pwede mangyari sa atin. Ay, sino ang Panginoon? Ba't ko kailangan pang sumimba? Ay, pinagpapala naman ako ng Panginoon, ba't ko pa kailangan magbigay? Ba't kailangan ko pang humayo? Ba't kailangan ko pang maglingkod? Ay, ako na may nasa maganda ng kalagayan. At yan po nangyari, sino ang Panginoon sa amin? At sana,
Huwag pong pumatak tayo sa buhay ng sino nga gawa ang Panginoon sa atin. Kaya tayo muling babalik sa solusyon po na binigay ng Biblia. Sa verse 5, sabi po dyan, dahil sa pagsamsam sa dukha, dahil sa buntong hininga ng mga papagkailangan, titindig nga ako, sabi ng Panginoon. So ang Panginoon po ay nakikinig sa atin. Kahit ang pinakamahinating bulong ay rinig po ng Panginoon. Ang sabi niya, ilalagay ko siya sa kaligtasang kanyang pinagmimithian. So ang dumadalangin po sa Panginoon ay nag-e-expect ng kasagutan. So kung ikaw ay nagpe-pray na umulan, ay magdadala ka ng payong. Kasi nag-pray ka na, uulan. So kung nag-pray ka na, Lord, sana kami magkabigas, ay maghihanda mong iyong takalan, ang iyong lagayan. Nag-pray ka hindi yung nag-pray, ay bahala ng Panginoon, bahala na si Batman. Kundi sa ating pananalangin, tayo ay nag-e-expect na ito didingin ng Panginoon. At lagi pong may dinig ang Panginoon sa atin. Hindi nga lang sa paraang gusto natin. Palagi. Hindi pwedeng maging oo, pwedeng maging hindi, at pwedeng maghintay. Pero ang maganda pong balita, laging may sagot po ang Panginoon sa ating mga dalangin. And then verse 6, ang salita ng Panginoon. So, ang salita po ng mga tao iba't iba. May walang kabulaanan, mapunayang labi, insincere, hindi tapat, at problema hanggang sa panahon po natin ngayon. Pero ito po magandang balita. Ang salita ng Panginoon ay dalisay na salita, gaya ng pilak na sinusubok sa hurno sa lupa na makapitong dinalisay. Then verse 7, ito po yung ating main text. Iyong ingatan sila, O Panginoon, yung pong ingatan dyan ay preserve, iyong pagkaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. So yun po ang pinanghahawakan natin, na yung salita ng Panginoon mula noon ay iniingatan po ng Panginoon hanggang ngayon. So ang solusyon po, letter A and B na po, ay God's work and God's word. So sa problema po natin hinaharap, nung panahon po ng Psalms ni David, ang kanila pong inasahan ay ang paggawa ng Panginoon. So ganun din po sa ating mga pinagdadaanan ngayon, kinakasalamuhan ngayon, tinatahak ngayon, ang lagi pong solusyon ay ang paggawa po ng Panginoon. Kasi pag umasa ka na sa sarili mong gawa, diyan na magsisimulang pasemplang-semplang, pagkakamali, pagkagulo, hindi pagkaintindihan. Kasi ang iyong pag-asa ay ang iyong ng sarili, hindi na ang paggawa ng Panginoon. Pero maganda pong balita, ang pinakasolusyon sa ating pong problemang kinaharap ay ang kanya pong paggawa at ang kanya pong salita. Kasi sabi po ng Biblia sa Psalms chapter 12, ang kanya po kasing salita ay kabaligtaran kung paano po ang tao magsalita. Paano po dinescribe ng Psalms ang salita po ng Panginoon? Ito'y dalisay na salita. Ay tayo nga po, yung pinakadalisay na nating salita, minsan nagkakamali pa Pagka nung last po namin devotion, sa aming family altar, ang iyong oo'y maging oo, ay yung hindi maging hindi. Kung ikay magpapromise, tupadin mo. Kung ikaw naman ay humindi na, huwag kang magko-compromise. Ang iyong oo'y maging oo, ang iyong hindi ay maging hindi. Pero pumapalpak pa rin po tayo dun Pero sabi po ng Panginoon, ang kanyang mga salita ay dalisay. And then, paano po dinescribe? Ito'y gaya ng pilak na sinubok sa horno ng lupa. So, ang silver po, nanood lang po ng counting clips kung paano po kinukuha ang silver. Kinukuha po siya kung saan madaming silver, then, hindi po siya kagad kumikinang at ilalagay na agad sa mga singsing, hindi po kagad ganon. May kasama siyang lupa, bato, bakal, at iba't ibang properties. Ilalagay po sa isang horno, paiinitin, lalagyan ng iba't ibang mga chemical, and then, sisilaban, and then kapag nakuha mo yon, may isang buo, and then hindi pa pwede yon. Ilalagay mo ulit sa isang horno, painitan, lalagyan ulit ng chemical, hanggang yung isang silver ay kompleto ng silver na talaga. Walang metal, walang kung ano man pong kahalo. At sabi po ng Panginoon, ang kanyang salita ay halos or sinubok ng mga 7 beses. Gaano po kadalisay ang salita po ng Panginoon. And then, verse 7, ito na po yung ating pinanghahawakan. Kung bakit po tayo naniniwala sa preservation of the Bible. Iyong iingatan sila. Hindi po ang tao mag-iingat, hindi rin anghel, hindi rin pastor, hindi rin workers, hindi kung sino man pong diakon or kung ano man, ang mag-iingat po ng salita ng Panginoon ay siya mismo. At sa Panginoon, pag hawak na niya, miski ikaw ay kung anong gawin mo, hindi mo na yan kayang agawin. Iingatan po ng Panginoon, and then, ang sabi po dyan, hanggang kailan? Simula sa lahing ito, magpakailan man. So, ang salita po ng Panginoon ay
kanyang iingatan mula Genesis, mula sa creation hanggang sa dulon-dulo, ay iingatan po ng Panginoon ang kanyang salita. Kaya po yan ang solusyon sa problemang kinaharap po ng mga psalmist or sa panahon po ni David at solusyon sa panahon po natin ngayon. Ang paggawa ng Panginoon at ang kanyang salitang kanya pong iniingatan. So yun lang po, tapos na tayo. So tayo na po dumako. Ayan po ang ating bulay sa Psalms chapter 12. Punta naman po tayo kung paano po natin masasabi talaga, kung paano po natin masasabing ang salita po ng Panginoon ay na-preserve po talaga, or paano nagkaroon po talaga ang katagumpayan ang sinabi po ng Psalms 12 verse 7, palagay nga po sa English, kung may kasuyo po, para makita po natin yung word na preserve. Or ano yung mga, saang senaryo pinatunayan ng Panginoon ng kanyang salita ay kanya pong iningatan. O thou shall keep them, O Lord, thou shall preserve them from this generation forever. Yung ating pagkakala dyan ay preserve. Ano pong ibig sabihin ng preserve? Ang ibig sabihin po ng preserve sa dictionary, or kung nakalagay po dyan, maintain in its original or existing state. Yun po ang ibig sabihin ng preserve. Maintain in its original or existing state. So, sa ating pong, yan. So, ating pong pinag-aaral ngayon namang second part po ng ating pag-aaral ay kung paano nga ba tayo nagkaroon ng ating pong Biblia ngayon. So, ito po yung na-preserve. Ang ibig sabihin po ng preserve, na-maintain sa original at kanyang existing state. Ito po namin po yung halos sa pag-aaral natin. Ito po yung kinuha ko sa Wilmington. Na-discuss din po ni Kuya Henry last 2023 sa Doctrine of the Scripture. Ang una po, number 1, preserve from political persecutions. O yun po tinatawag natin sa Roman emperors noong 300 AD. Sa isa po sa akin napanood, sa panahon po ng Roman emperors or 310 to 313, ang pinakamabigat na persecution po ng mga Kristiyano. Ang persecution po kasi noon, hindi kokomentan ka ng, hindi ka naman totoo, or kaya ikaw ay may ganun. Hindi lang po yun ang ganun ng persecution. Nalaalam niyo po kung paano pinapersecute ang mga Kristiyanong merong Biblia, sinusunog kasama ang kanilang Biblia. Kunwari, ako ay isang Romano, pupunta ako sa bahay mo, nagba-Bible study kayo. And then, kapag nahuli ka, na mayroon kang daladalang Biblia, sa panahon po ng Roman Empire, kukunin ang Biblia mo, kasama ka, and then dadalhin sa isang plaza, sa isang open field, itatali ka sa isang puno, and then may ilalagay ng kahoy sa paligid, and then ang pangsilab mismo sa iyo, ay ang Biblia ang nakuha sa iyo. O yung tinatawag po natin burn at stick. Steak. Nung kasi po aming pinag-aralan yan, sa aming pong kantokan, sabi ko yung burger steak. Na burn at steak, tama ba? So, pag nahuli ka, meron kang Biblia, huliin ka, and then dadalhin ka at ikaw ay doon ka mismo susunugin. Hindi lang po doon. Ay iba't iba pong kaparaanan na sinalamuha din po ng mga apostol, ipapahila ka sa kabayo, ng buhay, tatalo pa ng iyong paa, and then patatakbuhin sa mahabang buhanginan, dadaling ka sa isang open field, sarado ang mga gate, papakalawan ng mga leon, at kakainin buhay. Mayroong mga ipapako, pati warik, ilulubog sa kumukulong mantika, at iba't iba pong persecutions. Ano pong dahilan? Merong Biblia. Kapag nahuli kang meron kang Biblia, patay. Yan po ang kinasalamuhan ng Biblia pong pinanghahawakan nyo ngayon. Ang Biblia ang pinanghahawakan mo ngayon ay hindi, wow, bagong Bible. Kundi, kung babalikan nyo po ang history, ito ay na-preserve nung panahon po ng political persecutions. Sa panahon po ng Roman Empire. And then, hindi lang po sa political persecutions, kundi sa isa din po sa religion, preserved from religious persecutions. O yung mga other beliefs po. So sa mga galing pong abroad, lalo sa Saudi, hanggang ngayon po ay bawal pa din ang Biblia. Ang Biblia niyo pong ginagabok sa bahay ay treasure na treasure sa mga bansang bawal po ang Biblia.
Kung inyo pong kung kayo nakakapagbasa ng mga iba't ibang stories kung paano sila nagkaroon ng Biblia, kayo po'y ma-amaze. Merong mga kinuha sa pinag-iwangan, merong kinuha sa mga ginupit-gupit, merong pinadala sa lobo, and pag pumutok yung lobo, kung saan pumutok yung Biblia, doon nila inaantay. Iba't ibang piraso, hati-hati sila, kapag nabasa mo na, pasa mo naman sa akin na, sasauluhin, and then ipapasa uli hanggang sa makabisa na po nila ang Biblia ang kanilang pinanghahawakan. Eh sa atin po, isang verse pa lamang, hindi na po natin masaulo, pero dahil nga po, tinetreasure nila ang Biblia ang meron sila, naglilid po ito sa lalong pagmamahal kapag nahawakan po nila ang Biblia ang meron po sila. So, ang Biblia po natin pinahawakan ay na-preserve or iningatan ng Panginoon, hindi lang sa persecutions, kundi kasama na po sa mga religious persecutions. Na kung makikita niyo po na kahit bawal na bawal, kapag inyong pinag-aralan, meron pa ding mga Kristiyanong lumalabas. Meron pa rin mga Bible study underground, sa mga sementeryo. Kung niyo po yung napanood yung nabanggit ko na din po last time, sa China, sila po ay lalakad ng malayong malayo. And then kapag sila nahuli, kulong. Pero hindi sila napigilan ng ganun eh. Kami sige sila lakad, magta-travel ng gano'ng kalayo, nakaupo sa sahig. Walang aircon, walang magandang ilaw, walang service, walang kung ano man. Pero tuloy ang gawain dahil meron po silang Bibliang tinetreasure. At yun po ang magandang balita na na-preserve po ng Panginoon ang kanyang mga salita. Sa number 3 po ay preserve from philosophical persecutions. Ito lang po yung mga taong nagtangka na ubusin or burahin ang Biblia po natin ngayon. Hindi ko na po nilagay masyado yung ilang po mga tao, pero siguro po yung fresh pa lang po sa inyo. Nandiyan po sa Voltaire, na sabi niya, 100 years or isang century pa, ubos na ang Biblia. Pero hindi po nangyari. Meron pa din pong Biblia at ang printing press ng kanyang book, doon po napakadaming piniprint ngayon na books ng Biblia po. Sa China, na isang communist country, nandiyan din po isa sa pinakamalaking printing press ng Biblia. So, makikita po natin dyan na ang salita po ng Panginoon ay na-preserve even with persecutions. Ng kanya pong salita, ng Biblia, na iningatan po ng Panginoon throughout generation, ay hawak po natin ngayon. Sabi nga po naman ni Henry kanina, gawang may nakaiwan po ng choir gown, sabi namin, hindi pwede maging tagahawak ng Biblia ang mga Baptist. Choir gown ngayon naiiwanan na. Paano kaya ang Biblia ang kapag hawak mo, kukulong ka, doon ka na mamamatay. Hindi po, kung hawak mo, alam mong diyan ka ikamamatay, baka hindi mo nahawakan. Kung diyan mo ikapapahamak ng iyong buhay, labas ako diyan. Magkakatatwaan na tayo. Pero maganda pong balita, salamat, ang Panginoon po ang nag-preserve ng kanyang salita. Hindi siya nakaasa sa galing ng tao, or sa ganda ng pagkakataon, kundi kaya niya pong i-preserve ang kanya pong mga salita. And then, bakit po natin mahalagang pag-aralan ito? Bakit natin pinag-aaralan ang iba't ibang doctrine ng Biblia? Or kung bakit po natin pinag-aaralan ang mga ganitong history? Kasi kung meron kang dapat kabisa or alam, isa po dun kung bakit meron kang Biblia ngayon. Or saan nanggaling ang Biblia mong hawak ngayon. Alam niyo po kung bakit? Kasi diyan nakabase ang iyong buhay at ang iyong pananampalataya. Bagay kayo pagod na pagod galing trabaho, magpe-prayer meeting pa. Bagay ikaw wala nang makain, ikaw magbibigay pa. Bagay ikaw masarap ng buhay, magsosolin pa. Kasi nabasa mo sa Biblia. Ngayon pagtanong ka, ba't mo ginawa yan? Bakit ka mayroong Biblia yan? Anong dahilan yan? Hindi ko alam. Mabigat. Kaya po mahalagaan tayo ay nakikinig, nag-aaral ng kung bakit tayo mayroong Biblia po ngayon. So ginawa po natin yung simple natin pag-aaral para po tumatak sa atin. And miski gawin po natin pinakasimple na ang pag-aaral natin, kung hindi po natin itatatak mismo sa ating sarili, lilipas lang uli ang prayer meeting at wala na uli ang iyong natutunan. Kaya po maganda, kung meron ka dapat kabisat at alam, hindi naman gaanong kabisado, kundi kaya mo mismo, kahit bata ang magtanong sa'yo, kaya mong ibigay ang dahilan kung bakit ka mayroong Biblia ngayon at kung bakit ka dyan nananampalataya. Kasi po mas madami pa tayong alam sa history ng teleserye, chismis ng ibang buhay, or kung saan ito nanggaling, kaysa po sa Biblia ang ating pinanghahawakan ngayon. Yan po nakakalungkot.
mas madami tayong alam kung kailan nangyari yon, kailan to, anong bagong teleserye ngayon, anong bagong sa chismis sa buhay ni sister, ni brother. Mas active tayo doon o mas kabisado natin yon, miski pikit. Kaya natin i-describe ang buhay ng iba. Pero kung rebuke po sa atin, na kung meron tayong kakabisaduhin, ay kung bakit meron tayong Biblia po ngayon. Kasi po, lumaki tayo o nakasanayan natin na meron na po tayong Biblia ngayon. Hindi ka po, lalong higit po sa mga bata natin ngayon, lumaki nang merong Sunday, merong prayer meeting, merong Bible study, may read your Bible, pray every day. At dyan na po tayo lumaki. Sabi nga nung isang nagsalita, hindi paligtas, baptist na. Nakasanayan ng meron tayong Biblia ang pinanghawakan ngayon sa iba't ibang version. May English, may Tagalog, may iba't ibang translation. At nasanay na tayo na sa ulo natin mula Genesis to Revelation. Sa ulo nga po ba? Nakakabisado naman po na pag binanggit ang Hosea, ay kayang hanapin. Pag binanggit ang Zechariah, ang Ezra, ay kaya niyo pong hanapin. Nasa Revelation daw ang Malakay. Mahirap yan. So, kasi mahirap po ang nakasanayan natin, na tayo nga lang ay meron nga mang Biblia na nakasanayan. And then, kasi din niyo po, mahalaga din po natin pinag-aaral. Kasi po, ang mga preacher, meron po yung nabanggit, it's from the Greek word, or from the Hebrew word. Bakit nila binabanggit yun? Ang binabasa ko na may Tagalog. Ang binabasa ko na may English. Ba't sabi ni Pastor, from the Greek word, from the Hebrew word? Anong dahilan? Yan po ang ating ilan sa mga madadaanan po natin ngayon. Kasi po ang Biblia nating pinanghahawakan ngayon ay hindi nagsimula sa Tagalog, hindi nagsimula sa English, hindi nagsimula sa kung anumang lingwahe, kundi ito po ay from Hebrew, Aramaic, and Greek. Yan po ang original, kung paano po ibinigay ng Panginoon ang kanya pong mga salita sa 30 lingwaheng iyan. At alam niyo po, isa pa sa trivia, kung ikaw po ay merong Biblia ngayon, tayo ilan lamang sa porsyento ng mga Kristiyanong merong Biblia. Kung meron kang Biblia ngayon, isa ka lamang sa porsyento ng mga Kristiyanong may access sa Biblia. Kasi ang mga great fathers, church fathers naman po natin, ang ilan, walang mismong hawak na 66 Bible. Hawak lang nila New Testament, ilang mga part, sa ibang bansa, kaunti lang hawak nila. Kaya kung meron po kang Biblia ngayon, meron ka ng ginto, buo, naka-cover pa. Maganda pa ang pagkakatago, gawang hindi binabasa. Maganda mong balita, kung meron ka ngayon, hindi niya po ba nare-realize pa yun? Na yung precious na meron kang Biblia ngayon ay isa na maganda mong balita. Na isa ka doon sa kaunting porsyento na mga Kristiyanong nakaranas, nakalasap na merong hawak na buong Biblia. Na nababasa po natin, napapag-aralan ng nakamike pa. Natin po napapag-aralan. Hindi tayo hinuhuli, walang pumapasok, naka-armalite. Sinong naniniwala kay Jesus? Walang ganun. Tayo po yung nasa malaya pa. Kaya po, patuloy nating matreasure ang panahon po natin ngayon. Kasi po, nung unang mga panahon, kung gustong magkaroon ng Biblia ngayon, ay wala naman pong PCBS noon, walang Shopee, walang Lazada po noon. Kung gusto mong magkaroon ng sarili mong Biblia, kopyahin mo. Yun ang paraan para kung gusto mo magka-Bible, walang problema, kopyahin mo. Ayun nga po magsulat ng puntos minsan tinatamad na tayo. Ito pa po, mula cover to cover, kailangan mong kopyahin. Ito niyo po yung pinasa ko po sa inyong book. Kung po kaya nyo kayang kopyahin, parang hindi naman letter na yung kinokopya mo wala pa naman nung pilot pen. Wala pang magandang ilaw. Pero kung gusto mo magkaroon, kopyahin mo. Pero ang problema po, nung panahon po na madaming illiterate at mahihirap. No read, no write. Hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Yun po ang kanilang kalagayan. Paano ka magkakaroon ng sarili mong Biblia? Hindi mo nga mabasa, hindi ka nga makasulat. Ganun po ang kanilang kalagayan. And then, kahit naman nakaalam ka, nakapag-aral ka, napakamahal naman po ng mga materials para ito'y makopya. Ang simpleng papel po noon hindi parang bumili ka lamang ng yellow paper kinakaimilda. O merong National Bookstore na meron kang pwede yung pagkopyahan. Wala pong ganun dati. Tingnan niyo po ang mga problema nila noon. Kung gusto mo, kopyahin mo. Kung kaya mo namang kopyahin, hindi mo naman mababasa. Kaya mo namang basahin, mahal naman. Hindi mo siya masusulat. Ang isa po sa presyo ko narinig ay $10,000 para lamang sa isang Bibliang na ikaw pa mismo. Gamit pa lamang po yon. $10,000 times 58, mahal.
po ang halos, ano ba yun? 5,000? 580,000. Kalahating milyon na po. Para lamang sa material at ikaw pa mismo ang magsusulat. Magkano po ang Biblia ngayon? 400, 600, 900 sa diglot. Kaya po yan ang mga problema. And then, or ito po yung tanong, ilan ang Bible sa bahay po ninyo? Or ilan ang meron pong Bible na meron kayo? May mga naka-plastic pa? Mga hindi pa nabubuklat, parang wow, kung nabuklat niyo yung Bible, wow, nabuklat din sa wakas. Kaya pag bubuksan mo, magabok na. Ayan po ang tanong sa atin. Kaya po, napakadali na po ng ating access sa Biblia po. And kailan tayo nagpasalamat sa Diyos na meron tayong Biblia, na meron tayong kopya ng Biblia po natin ngayon? Kailan? Kailan napasama sa iyong prayer na, Lord, salamat, meron akong Biblia ngayon. Kaya po, ito yung magandang paalala sa atin, na tayo magpasalamat na meron po tayong kopya ng Biblia. Kaya po natin pinag-aaralan na hindi simple ang magkaroon po ng Biblia back then. And then, isa po pong tanong, or sino po kayang unang magkikita sa inyo? Yung pong sa gitna or baba ng inyong mga Biblia, mayroon pong asterisk, nakasulat, sa ibang kopya ay may ganito. Sige nga po, ano pong verse? Mark 9. Sige nga po, kung meron po sa mga, yan po kasi ang problema sa digital na kaunti. Hindi po nakikita yung ilang mga ganon. Mark 9. Lampas. 9. Walang 44. Merong asterisk sa likod ng 40, sa dulo ng 43. And then, sa babang part, sa ibang mga kasulatan. Ano pong sabi? Ay nakalagay ang talatang ito na dooy mamamatay ang kanila at hindi mamamatay ang apoy. Gato rin ang sinasabi sa talatang ika-4 na 6. So ano pong dahilan? Bakit nga ba sinasabing kung bakit po may merong Hebrew and Greek? Yan po ang original na language. And then bakit naman po merong asterisk? Ano naman po ang ating pinag-aaralan ngayon? Yan po itungkol po sa mga manuscripts naman po. Ano naman po ang ibig sabihin ng manuscripts? Bago po natin tingnan yon, ano po muna ang ibig sabihin ng mga scriba? Or kung inyo po sa nababanggit sa inyong nababasa, meron po tayong tinatawag ng mga scriba or scribes. Pakibasa nga po sabay-sabay. Ready now? Read. Yan. So, pag sinabi pong scriba o scribe, sila po yung mga taong professional na mangongopya. Yan, sa madali pong salita. Sila po ay mga gumagawa or specialist sa pangongopya ng alin po, ng mga manuscripts bago po nagkaroon ng Cambrasa printing shop. Ng mga printing press po. Yan po ay nagkaroon, sila po ang kailangan kung gusto mong magkaroon ng kopya or para mailipat ang salin po ng Biblia. And then, tingnan po natin ang mga material na ginagamit sa pagbuo po ng Biblia or ng salita po ng Panginoon. Yung panahon po ng una po ay sa 3rd century BC to 70 AD. Yan po yung tinatawag nating mga scrolls. Or yung pong tinatawag nating papyrus. Yan po, scrolls. Yan nga po. Yan po ang itsura ng scrolls. Okay na po. So yan po ay nakayuping papel. Pag bubuksan mo ay kailangan mo siyang irolyo pahaba. And then meron po yung column. Ganun po yan. Pag guys mo magkaroon, bubuksan yon, dyan po nakasulat. Yan. So yan po ay nagsimula nung 3rd century to 70 AD. Yan po ang kanilang gamit na material, ang mga scrolls or sa panahon po natin ay mga papyrus. And then, para po yan ay may tago, ibabalot po yan, and then ilalagay sa isang tela, ilalagay sa sa jars or banga. Kaya po sa last week natin pinag-aralan, nung natagpuan ng Dead Sea Scrolls, may bumato sa isang kuweba, and then pagbatok, may nabasag. And then doon po nakita ang Dead Sea Scrolls na book po ng Isaiah. So, diyan po nakasulat ang iba't iba pong books of the Bible. And then, lumalaon po ang panahon nung 200 AD na bago po ang kanilang
pinagsusulatan o yung tinatawag po natin codex. One paper set, yan, di po scroll. May hati po yan, and then nung 280 naman po, nagkaroon naman po ng codex. Para siya notebook, pero hindi po siya sama-sama. Isa na lamang siyang box, and then kapag nasulatan, patong, then patong, then patong. Sa paglaon po ng panahon, lumalaki po ang codex sa paglaon ng panahon. So hindi po nanatili sa scrolls, lumipat naman po sa codex, and meron pa po tayong mga hawak ngayon na iba't ibang mga codex po sa panahon po natin ngayon. And then, paglaon po ulit ng panahon, ng medieval period naman po, mula 5th century to 15th century, ito naman po ay paglilipat naman po through by the hands of monks sa lingwahe pong Latin and Greeks and illustration. So kung kayo po yung nagkaroon ng mga Bibliang meron po mga drawing, yan po ay sa gawa ng malikhaing isip na mga nagsusulat po dati. So yan pong ganyang simpleng papel ay nakapamahal po niyan. Yan po ay galing sa tupa, sa iba't iba pong mga balat ng mga hayop. At yan po ang kanilang gamit. And then, ang nagsusulat po niya mga monks, yung pong mga namumundok, yan po ang kanilang gamit po noon. And then, pagdating po ulit, lumalaan po lang ng panahon, hindi po sa natin dyan. Mula po 1454 to 1455, na-invento naman po ang isa sa pinakamagandang imbensyon, ang printing press. Itago na lang po na si panahon yan po ay sa Gutenberg, Germany. Yan po ang printing press dati. So, may mga sulat, then print, sa mga papel-papel, ganyan po nila. Nililipat po ang mga sinulat or sa ating po pinag-aaral ang Biblia sa printing press. So, nagsimula po sa scrolls, then codex, and then sa yung pong gawa sa hayop na sheep and calves, and then napunta po sa printing press. Yan, at yan po ang making it available in the mass. So, yung pong scrolls kasi, kaunti lamang meron nun. Yung codex, kaunti lamang din po meron nun. Nung na-invento po ang printing press, yan. Diyan na po nagsimulang dumami ang Biblia. And then, ito na po, pasok na po tayo. Yan po ang, kaya po natin binalikan yan, yan po madaming tinitingnan na problema sa paglilipat or kung talaga nga bang na-preserve ang ating mong salita na po ng Panginoon. So, ang ilang po mga pictures dito ay nanggaling po sa isang debate na ating mong pinanood. Sa debate kung ang Bible nyo nga bang hawak ngayon ay ang Bible nga ba talaga? So, pinag-aralan niya ng salita ng Panginoon, ang Biblia, walang problema. Ang tanong, na-preserve nga ba talaga ng mga nagsulat diyan sa scrolls, sa mga codex, sa mga printing press, ang salita po talaga ng Panginoon? Yan po ang tanong. So, una po, the issues, yung pictures po natin, basahin na lang po natin. Hindi ko na po nare-edit. Pakibasa nga po sabay-sabay. So, ang sabi po ng Doctrine of Inspiration, breathe out. Ang salita ng Panginoon ay mula sa mismo kanyang hininga. Ang problema ay ganito. Kung talaga bang na-reserve ang salita po ng Panginoon, bakit wala tayo ng original copy? Nasaan yung sinulat ni Moses? Nasaan yung sinulat ni na David? Ng iba't ibang mga prophets? Bakit wala tayo niyan? Yan po ang issue. Ano po yung ibang issue? Yan, that strikes. So ito po yung binabanggit po ni Dr. James White. He strikes me as a pressing question, one that eventually led away from the beliefs in the inspiration of the scriptures into viewing the Bible as still a terrifically important and valuable book, but not as delivering the words of God. So, maganda naman po eh. Ang Biblia nga ba ang Biblia ay ginagalang, pero nagkakaroon ng doubt kung ito nga ba ang sinabi talaga ng Panginoon. Kasi nga po, napakahirap i-preserve ng ganyan po mga bagay. Then next po. And the reality is there are places where we don't know what the New Testament books originally said. So if we don't know what they said, how can they be authoritative? So, meron pa din po mga ilan na wala pa din po tayong original na hawak. At ang problema, paano natin masasabing ang Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans hanggang Revelation, ayan nga ba talaga ang sinabi ng Panginoon? Malay mo, dinagdagan yan. Malay mo, natripan ng isang sumulat. Mga idagdag kaya ang sariling buhay din eh. Mga idagdag kaya ang tithes.
may dagdagayang ilang ganito mga bagay. Eh, paano nga kung gano'n ang nangyari? Yan po ang isyong kinaharap ng Biblia mo ding hawak ngayon. And then, ano pong sabi pa? May issue pa po dyan? Yan. So sabi po nang nagde-debate, my book is in questioning at whether God is true. Hindi po yun ang ating pinag-aaralan. Kung may Diyos nga ba, o wala. Ang tanong ay ganito. Kung ang New Testament ba na hawak mo ngayon, I can give us access to this truth of God, and my question is how can it do so if we don't know what words were in the Scripture? So, basta ako naniniwala sa Biblia akong hawak. Hindi po yun ang tanong. Ang tanong, yun nga ba talaga ang sinabi ng Panginoon? So, next po. Yan, God is able, Baptist Church. Ito na po yung argument. Sabi po dyan, pakibasa nga po. Ready now, read. Hop. Sabi po dyan, ang unang argument ay ganito. Kung itong original text, ang hawak po natin ngayon ay napakadami. Kung ang text po natin ngayon ay 10,000, ang hawak po natin ngayon ay 30,000. Mas madaming variants kaysa sa original text. Pangalawang argument. Paano pong problema? Ang sinabi ng New Testament ay wala pa din tayong hawak na original. Sa'yo po yung problema. Tingnan po sa mga nagbibigay ng mga nagreparehistro. Hindi pwedeng wala kang original. Yan po ang kinakaharap ng ating Biblia ngayon. Then, pangatlong argument. Yan. Mas marami ka ngayong variants. And then, yung iba pong parts, wala pang original. Kaya ang sabi po, ang New Testament, ay hindi talaga salita po ng Panginoon. Yung ilan, siguro, salita ng Panginoon, pero hindi punong salita po ng Panginoon. And then, ito lang po magandang balita. Sinagot na din naman po yan doon sa debate. At yan pong, may tumatatak po ba? Meron naman po. So, inyo pong, hindi po muna yan. Yung pong may blue at red na picture. Ito po yung faithful response. Yan. Sa una pong tanong, ay ganito. Yung pong kulay blue, yan po ang words. Yan po ang meron tayo. And then, nung nakolekta ang lahat ng copies ng mga manuscripts, codex, papyrus, ay umabot ng 400,000. Paano yun? Ang words lang na kailangan natin ng 100,000. Ang nakolekta, 400,000. So, mas madaming variants, meron po tayo kaysa sa original. Ang sagot po dyan ay ganito. Sagot po dyan ay yan. Ito po ang dahilan kung bakit mas madaming variants, mas maganda. Kasi po, sabi dyan, the more manuscripts you have, the more variants you will have. Siyempre, 100,000 ang original. Siyempre, sa paglipat ng panahon, mas madami talagang variants na lalabas diyan. Kasi madami kang, kung iisa ang original, ilan lamang po ang lalabas. Pero dahil madami nga, normal lamang pong mas madaming lumabas na variants. And then, if you only have a small number of manuscripts, you will have fewer variants. Sinasabi natin. You likewise have less certainty of the original readings. These go hand in hand. The New Testament has more manuscripts than any other work of antiquity. Tingnan po kung ilan? 1,300,000 pages of handwritten text. Mas madami pong kopya ang New Testament kaysa sa history natin. Kaysa sa church history at sa kung ano pong history, mas madami tayong hawak. At ang sabi po dyan, mas madami kang hawak, mas madaling mapatunayan alin ba dyan ang original. And then, sabi po dyan, yung isa po naman, yung mas malaki po yung blue na graph. Yan. Ang words po natin kanina ay ilan? 100,000. Ngayon, kanina ang variants na lumabas ay 400. Nung kanina pong sinala ang mga variants, ang meaningful variance lamang po ay ganun kaliit. Napakaliit lamang pong part. So, yung pagdami nun, ay wala silang konektado, hindi siya konektado sa manuscript po talaga or sa Biblia ang pinanghawakan po natin. Kumbaga po, kayo ay nagbubuo ng jigsaw puzzle na 1,000 pieces. Ngayon, nung nabilang mo ang jigsaw puzzle na meron ka, umabot ng 1,300. Ang jigsaw na meron ka. Mas maganda pong problema yon kaysa ang jigsaw puzzle mo ay 700 lamang.
Kasi mabubuo mo pa din yung jigsaw puzzle kasi ang hawak mo naman ay 1,300. Pag naalis mo yung 300, buo pa din yung jigsaw. So, ang problema po noon, mas madami tayong hawak, pero buo pa din po yung original. Yan. So, nagkagasa po. Then next po, na isa pa ding faithful response. Yan. Given that there are, ito pong hawak natin ngayon, 5,752. Medyo maliit po kapag number lang. Pero kung yan po yung makikita nyo mismo, yung dami, yan po ay napagandang balita na madami tayong hawak na handwritten New Testament manuscripts. Hindi siya dinaya, kundi mismong ganyan po siya kadami. And then, given that there are approximately 400,000 textual variants among these Greek manuscripts living of Latin. So, meron po tayong 400,000 iba't iba. May Latin, Coptic, Syriac, iba't ibang language po ng manuscripts. Pero ang kailangan lang natin ay 5,000 na hawak po natin. Pero dumami ng dumami dahil nga po madami tayong original, yung mismong hawak na kailangan lang natin. Okay po? So sana po hindi gumugulo. Next po nating, sabi dyan yung, po. Ano pong sunod dyan? Yan, ganun din po yan. Words and yung variants, napakaunti lamang po ng kailangan. And then, punta na po tayo sa the kinds of variation. Ano nga ba yung, bakit dumami yung variants? Ano ba yung mga laman ng variants na yon? Yan. Medyo haba po, ano lang babasa. Sundan po ninyo mga mata. When scribes made intentional changes, sometimes their motives were as pure as driven snow. So, may scribes po tayo nagsusulat. Ang kanilang intention, kaya dumami ang variants, para kasing mali Sabi ng Panginoong Sus, ang Diyos lamang matuwid. So, dahil ang scribe ay gusto niya ipakitang walang mali ang Biblia, intentionally nila, maganda ang pure ang kanilang intention na mas mapaganda ang Biblia, kaya kanilang dinagdagan na kaunti. And so we must rest content knowing that getting back to the earliest attainable version is the best we can do. So, kung may ginawa man ganun ang mga eskriba, na pagkakamali, pwede mo po siyang ma-recheck sa mismo nilang kopya. Kung itong original copy, ito may mali, pag chinek mo ito, babalik ka doon sa original. At ito ay iyong isa sa walang bahala. Okay, nagagets ba? And then, whether or not we have reached back to the original text, this oldest form of the text is no doubt very closely related to what the author originally wrote, and so it is the basis for our interpretation of his teaching. So, kung kayo po ay, kung nais nyo talagang tingnan ang mismong sinabi ng author, babalik po tayo sa original. Kasi po, pwede talagang magkamali ang mga naglilipat. Yan po ang iba't ibang klase ng variations. Then, ano pa po? Yan. Most of these differences are completely immaterial and insignificant. In fact, most of the changes found in our early Christian manuscripts have nothing to do with theology or ideology. So, ang mga mali pong nakita sa paglilipat ng mga scribes ay wala pong kinalaman sa paniniwala natin sa Diyos at sa ating pinagkakatiwalaan ngayon. So, wala siyang epekto. Kumbaga po sa Dead Sea Scrolls, yung mali lamang na pinagkaiba ay hindi po naka-epekto sa takbo ng kwento. So, magigets nyo pa din yung sinasabi ng author at lumalabas pa din po ang katotohanan. And, far and away, the most changes are the result of mistakes. Pure and simple. Kaunting-kaunti lang po ang mga mali. Slips of the pen, nagkamali, siguro po, inaantok na yung skriba, nabitawan na yung papel, nabitawan na yung ballpen, accidental omissions, pagbabasa. Kasi po, hindi naman po ang Christianity ganito. Hindi siya katulad, oy, parinig kayong lahat, tayo ay maglilipat ng Biblia. Wala pong ganun. Patagaw po nilang ginagawa yan. Kaya po, then meron pa pong mga instance na ang paglilipat po, babasahin, and then isusulat mo. Babasahin ko, sabi ng Mark 10, at siya ay umalis doon, dapat nakikinig ka ng maayos. Pag hindi mo na nun, mahaba na, hindi mo, paulit nga po. Wala mang ganun eh. So magkakaroon po talaga ng iba't ibang mga omissions. In intent, additions, misspelled words, tingnan niyo po naman yung Greek niyong hawak kanina. Pwede ka po talaga mag-misspelled. Blunders, nagkamali, and one sort or another. Yan po ang mga iba't ibang variations, mga simpleng mga pagkakamali. At normal po. Kasi nga ang Biblia nating hawak ngayon ay tao po ang naglipat.
Kung ang Diyos na naglipat niyan, wala yung mali. Pero dahil ginamit niya po ang tao, pwede po talagang magkaroon yan. Pero, ang maganda pong balita, meron pa ding original. At mababalikan po natin. Iyon. Then, yung pong may bilog na kulay dilaw. Yan. There are about 1,500 to 2,000 viable, meaningful textual variants that must be examined carefully, compromising maybe at most 1% of the entire text of the New Testament. Of these historically scholars have believed that the vast majority are scribal errors or sight or hearing. So medyo madilim kasi ang gamit naman po nila, hindi naman gantong naka-spotlight eh. May mga kandila lamang silang gamit, and then medyo mahina ang pandinig, so pwede po silang magkamali. At tingnan niyo po ang itsura ng kanilang sinusulat. Pwede ka talaga magkamali dyan. At yan po ang mga variations na makikita po natin. And dyan naman po tayo tinitira. Sa mga pagkakamaling yan, pwedeng nabago ang hawak mong Biblia. Pero maganda mong balita, hindi ganon. Kasi meron pa din po tayong original. And then, ano po ang nariyan? Balik na po tayo sa... yan po mga variations. Non-meaningful, non-viable, and scribal errors, harmonization, and purposeful changes. And then, ang isa din po sa mga makikita po natin na so natalakay po natin ng Psalms 12, yung pong kung saan preserved sa iba't ibang mga persecutions, and then yung mga argument patungkol sa Biblia mong hawak, kung yan nga ba ang salita ng Panginoon. Ang maganda pong balita, madami tayong hawak. Kung nais po mag-check sa CNTSM, tingnan po natin mamaya. Isa po siya sa digital na pag-check kung ano po ang mga manuscript na hawak po natin ngayon. Ang maganda pong balita, meron tayong internet. Sa kanila pong nakukumpile nila ang mga ganyan po natin, sa panahon po natin ngayon. And punta na po tayo sa mga oldest or hawak po natin ngayon na evidence na ang Biblia po natin ngayon ay na-preserve talaga. Yung simulan po natin sa PBD2. Yan. So yan pong PBD2, medyo maliit lang po yan. Yan daw po ay kasi nilaka lamang ng credit card. Yan lang po halos kalit yun. Yan pong 52 na yan ang original. Yan ang pinakamalapit sa original. So, yan pong ganyang kaliit, ang kanila pong chinek, ang halos pinakamalapit sa original. And then, nung nilipat po yan po ay AD lower than 100 po, yan. And then, inilipat. Ganyan po dapat ang itsura niyan, pero yun lamang ang natira. Yan po ay panahon naman ng Codex na po yan. So, mula sa scrolls, mula sa Papyrus 52, napalipat sa Codex, and then, napunta naman sa Alexandros po ba yan? Then next, Codex Alexandros, yan po ang naging itsura. So simula sa maliit pong yon, inilipat, and then nilipat po ulit. Next picture po. Yan. So makikita pa din po natin yung manuscript nung 1432 na po yan. Nagsimula po tayo sa AD, lower 100, and then Codex, then 1432. Pero yung maliit na yon hindi nawala. Yan po ang magandang balita. Naandun pa din yung message ng salita po ng Panginoon. And then, 1522. Next pong picture. Nagsimula po ulit sa maliit na yon, lumipat, then yan po ulit yung itsura. 1522 sa panahon po ni Erasmus, sa kanyang third edition. Yung maliit na yon hindi pa din po nawala. Then, sa 19th century, ganyan na po ang itsura. Hindi pa din po nawala. And then, sa 20th century, ayan pa din po, naandyan pa din yung P52. And then, sa modern po natin ngayon, yan. So, makikita po natin, same words, same message. At ang maganda pong balita, hindi nawala yung message po ng Panginoon. At alam niyo po, bakit parang normal lang yan? Babalik po tayo, pwede mong ikamatay kapag meron kang hawak na yan. Pinapatay, sinusunog, inuubos, pag meron kang copy niyan. Pero maganda pong balita, hindi nawala at na-preserve po ng Panginoon. Then, meron pa din pong isang kwento na nahuli yung naglilipat po niyan, bubuhayin ka, sabihin mo lamang nasan yung ibang manuscripts. Maganda pong balita, hindi niya binigay. Pinili niyang mamatay para mapakalat pa ang Biblia. Kung sa atin po kayo napunta yung manuscript na yon,
Ubos. Ubos, ang manuscripts ngayon. Pero maganda pong balita, all things work together, napapunta sa isang taong pinili niyang mamatay para ma-preserve po ang salita po ng Panginoon. Same text, same message, hindi nagbago throughout the years with persecutions. And then, ilan pa pong mga evidences, mga papyrus po natin. Yung pong P60. So, ito po yung mga matatagal na po. Tingnan niyo po kung gaano kaliliit na lang siya. So, yan po yung napahalaga. Yan po yung miski maliit na ganyan, yan po yung mahalaga. Yan po ay na-preserve pa din, napalipat, and then P20. Yan. Tingnan niyo po mga itsura. Then, P72. Yan po ay nasa isang museum. Yan po nakadilaw na yan, galing po yan dun, dito sa may medyo taas. At yan po, pag inyong binasa, ay 1 Peter chapter, yung sinabi pong, Jesus our Lord and Savior. 2 Peter po da. 2 Peter 1 verse 2. Pakibasa nga po ng inyong mga Biblia. So yan po, sa ganyan po nagsimula ha. Ready now? Read. Yan. So makita po sa evidence na yon, ang Panginoong Jesus po ay Diyos at Panginoon. So napakahalaga po niyan kasi yan ay mga paniniwala ng deity at nagpapatunay ng deity po ng Panginoong Jesus. Na hindi nga ngayon naniniwala ang church na ang Panginoong Jesus ay Diyos po talaga. So yan po ay ginagamit din sa pagpuprove ng deity po ng Panginoong Jesus. Na kahit sa mga early manuscripts, sinasabi na nila na ang Panginoong Jesus ay Diyos at Panginoon. And then, P66. Ano pong itsura ng P66? Yan. Yun po, tingnan, parang same Bible din natin. Ang unang nasisira, yung baba. Sa yung taas. Doon kalilipat. Yan naman pong yan ay ang John chapter 1 verse 1. Yan po nakadilaw na yan ay nang pasimula siya ang berbo at ang berbo sumama sa Diyos at ang berbo ay Diyos. So napakahalaga po ng mga part na yan. At hanggang ngayon po, hawak natin yan. Naka-preserve po yan. And then, P46, yan. So yan po ay ilang mga klase ng papyrus na ating pong hawak hanggang ngayon. At yan po yung magandang balita ang ating pinapangalagaan at naiingatan po ngayon. So, sana po na-convince kayo na ang Biblia nating hawak ay na-preserve po ng Panginoon mula sa Psalms, na sinabi niyang pagkakaingatan niya mula sa lahing iyon, magpakailanman, throughout persecutions, throughout manuscript, textual criticism, at iba't iba pong mga bagay, ay tayo mag-lead or mag-conclude na ang salita po ng Panginoon, ang Biblia mong hawak ngayon, ay na-preserve po ng Panginoon. Sa paniniwala naman po sa translation, wala pong perfect translation. So yan man may mapa King James, meron pong honest translation. Magkaiba po ang perfect at honest. Wala pong perfect na hindi nagkamali kasi po kita niyo naman po ang kahit mga simple, kahit po ang King James ay may pagkakamali. Kung napanood na nakakatawa ang kwento, kung bakit nagkaroon ng pagkakamali ang King James. And then, ang maganda pong balita lamang, ating mababalikan ang ating original. Ang hawak mo, yan, mga Tagalog, mga English, ay yan po talaga ang salita po ng Panginoon. And let's conclude with this po. Conclusions po natin. Nalagay po ba? Ang Biblia na hawak mo ngayon ay salita ng Diyos na kanyang iningatan sa madaming panahon at henerasyon at sitwasyon. And then, anong dapat natin gawin? Ito yung ating ingatan. Kaya po, kung may bagong case ang iyong cellphone, magandang mayroong bagong case din ang iyong Bible. Tayo po ay bumili ng bagong case. Kaya po sa preaching, tinatamaan din ng preacher. Atin pong ingatan, basahin at aralin. So, hindi mo kayang aralin yan kung hindi mo binabasa. Magsimula po tayo sa nagbabasa, meron po tayong guide. Sama-sama nating matapos. Ang Biblia po ngayong taon, ipahayag sa mahal sa buhay at sa ibang tao. At sabi po sa dulo dyan, sabay-sabay nyo nga pong basahin. Yan. So sana mapasama tayo dun sa Trail of Blood. Or sa ating kwento ngayon na tayo pagkukuha ng, si namatay, nahawak ang kanyang Biblia na kanyang pinagkakatiwalaan. So tayo pininiwala sa the preservation of the Bible. Tayo po mag-pray.